ang ating pinag-uusapan po, mga minamahal, hindi lamang ito ikaput handog. Ito'y paghahandog sa mahal na Panginoon. Paghahandog ng pagpupuri, paghahandog ng pananalangin, paghahandog ng ating maikaput handog, paghahandog ng pagsamba. Dapat, mga minamahal, lahat yan dapat yung pinaka-the best natin ang ibinibigay natin sa Diyos. Yung kwalidad na pagpupuri, yung katanggap-tanggap na pagpupuri, yung pagpupuri na nararapat sa napakabanal na Diyos. Everybody say amen. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, maghahandog tayo niyan. Kapag yung pagpupuri natin malamya, mga minamahal, para lamang tayong sikain, hindi umabot sa paanan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ganon yan. Pag maghahandog ka ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, lalakapan mo ng sakripisyo yan. Kinakailangan nagtataas ka ng kamay, pumapalakpak ka, sumisigaw ka, sumamo ka, nakaluhod ka, kung maaari, hanggat kaya ng iyong lakas. Magpupuri ka kahit tumatagaktak ang pawis mo para makaabot sa langit. Everybody say amen. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Mababasa natin sa Biblia yung principle ng offering o sacrifices na nakakaabot sa Diyos at tinatanggap ng Diyos. Pakibasa po, mga minamahal. Exodus chapter 29, verse 18. Dito po sa Exodus, Kapitulo 29, talata 18. At iyong susunugin ang buong tupa sa ibabaw ng dambana. Handog na susunugin nga sa Panginoon. Pinakamasarap na amoy na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Everybody say amen. Uulitin ko po, mga minamahal, namnamin natin yung talata. At iyong susunugin ang buong tupa sa ibabaw ng dambana. Handog na susunugin nga sa Panginoon. Pinakamasarap na amoy na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mamaya maunawaan natin ano ibig sabihin yan. During Old Testament, mga minamahal, ang paghahandog sa Diyos o pagsasacrifice sa mahal na Panginoon ay pagpatay ng mga matatabang tupa, magagandang klase ng tupa, toro, kambing, mga minamahal. Ganyan ang pamamaraan nila. Sa dambana ng Diyos, doon nila papatayin yung pinakamagandang klase ng hayop na susunugin. At pagkatapos nilang patayin, mga minamahal, susunugin nila to. Everybody say amen. Susunugin nila ng apoy. Yun yung pamamaraan eh. Yun yung tamang pamamaraan para yung panalangin ng bayan ng Israel makabot sa langit at patawarin ang kanilang mga kasalanan. Ganun yan. Sabi ng ating nabasa, yung handog na hayop ay pinatay at dumaan sa apoy na siyang pinakamasarap na amoy sa harapan ng Diyos. A pleasing aroma in the sight of God, mga minamahal. Isa lang ibig sabihin po niyan. Pag sinabing pinakamasarap na amoy sa harapan ng Diyos, tinatanggap yan ng Diyos. Everybody say amen. Hindi yan tatanggihan ng mahal na Panginoon, yung klase ng handog na yan. At isang tiyak na bagay, makakaabot sa Kanya yung klase ng handog na yan. Napakabango, napakasarap sa Kanyang banal na harapan, mga minamahal. Everybody say amen? Tandaan po natin, may mga handog na hindi nakakarating sa paanan ng Diyos. May mga handog na hindi tinatanggap ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pinaglilingkuran natin dito, Diyos na mamagpala. Diyos na tumutugon ng panalangin. Diyos na nag-iingat. Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Tapos hahandugan mo siya ng pagpupuri na malamya. Hindi yan tatanggapin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita na natin yung pamamaraan ay pinakita. Halimbawang ipinakita ng totoong paghahandog ng pagpupuri sa Diyos. Ipinakita ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, ating mahal na pastor. Grabe magpuri, mahabang pagpupuri, walang tigil, sakripisyo, araw at gabi, panahon ng mga propeta, panahon ni Haring David, ganoon ang pagpupuri nakakaabot sa paanan ng Diyos.
Diyos, kapag ang pagpupuri natin malamya, mga minamahal, hindi yan makaabot sa paanan ng mahal na Panginoon. Kaya nga binigyan ka ng kamay ng Diyos, ipalakpak mo yan. Binigyan ka ng bibig na mahal na Panginoon, sambahin mo siya, purihin mo siya, sumigaw ka. Binigyan ka ng tuhod, lumuhod ka sa pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Pero siyempre, case-to-case basis po. Meron naman talaga mga kapatiran na sobrang tanda na mga minamahal. Hindi na kayang lumukso, mga minamahal. Hindi na kayang lumuhod, mga minamahal. Yung may mga nararamdaman na hindi na kayang tumalon, yan ay exempted sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang pinag-uusapan dito, kung malakas ka at kaya mo, dapat gawin mo. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, yung handog ni Cain, hindi nakalugod sa mahal na Panginoon. So, mayroong mga handog na hindi tinatanggap ang Diyos. Everybody say, Amen. Kaya kapag tayo po'y naghahandog sa mahal na Panginoon, whether it is our tithes and love offering, whether it is our worship and praise, whether it is our devotional prayer, kinakailangan palaging may kalakip yan na sakripisyo. Everybody say, Amen? Dapat may sakripisyong pagpupuri. Mga minamahal, mapapagod ka talaga, papawisan ka talaga, mangangawit ka talaga para lang maabot mo ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi makaabot ang ating mga handog sa paanan ng Diyos. Meron ng halimbawa, si Cain. Naghandog din siya. Nagbigay din siya ng bunga ng kanyang mga tinatangkilik, pero hindi kinuha na mahal na Panginoon. Hindi nalagod ang Diyos. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kagaya ng nabasa po natin sa Exodus, panahon ni Moses, naghandog siya ng kanilang handog sa mahal na Panginoon. Pinatay nila yung hayop at kanilang pinadaan sa apoy. Para, ang sabi ng ating nabasa, verse 18, para maging mabangong samyo. Hindi pala basta ipinatong mo lang yung hayop sa dambana at yun na inandog mo. Hindi pala ganon. Kinakailangan pala patayin yung hayop at sunugin sa apoy para makaabot sa bana ng Diyos. Everybody say, Amen. Mga minamahal, hindi na bago yan. Principle na yan. Sa panahon natin, kung paano tinatanggap ng Diyos yung handog ng mga naunang mga propeta, ganoon din tatanggapin ng Diyos yung ating mga handog kung parehas ng pamamaraan. Sa panahon natin, hindi na bago ang principle, mga minamahal. Nabago lamang ang anyo. Everybody say, praise the Lord. Nabago lang yung anyo. Pero yung prinsipyo, yung principle ng Biblia, mga minamahal, sa panahon natin, ganoon na ganoon pa rin. Everybody say amen? Kung pag-aaralan po natin mabuti, sa panahon natin, yung altar, eto yan. Yung dambana ng Diyos, eto yan. Sa panahon ng Old Testament, mayroon silang altar din, may dambana din sila. Yun yung tinatawag na a place to kill. Diba? Pag ikaw ay nilagay sa dambana, para ihandog sa mahal na Panginoon, papatayin ka talaga. Panahon ni Abraham, gumawa ng dambana si Abraham para doon ihandog si Isaac at papatayin. Everybody say, Amen? Panahon ni Moses, ganoon din. Pinapatay ang mga kambing, mga tupa, toro, bago sunugin sa apoy. So napansin po natin yung pamamaraan, mga minamahal. Bago tanggapin ng Diyos yung handog nila, sa dambana, kinakailangan patayin yung hayop at sunugin sa apoy. Everybody say, Amen? Tandaan po natin yung principle na yan. Huwag po natin kalilimutan. Bago tanggapin ng Diyos yung kanilang alay, kailangan pinaka-the best na klase ng hayop, pinakamaganda, pinakamataba, at kailangan patayin at sunugin sa apoy bago matanggap ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. So yan yung principle. Ano po ang kinalaman yan sa ating panahon ngayon? Mamaya mauunawaan natin. Malaki po ang kinalaman po niyan sa ating panahon ngayon dahil hindi na bago ang principle ng Bible. Pakibasa po muna. Romans chapter 12 verse 1. Kindly po. Dito sa aklat ng mga taga-Roma, 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang aing buhay,
banal na kaaya-aya sa Diyos sa siyang ninyong kantampatang pagsamba. Amen. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, paano tayo kinakailangan maghandog? Ito na. Ito na yung connection. Ganoon pa din, katulad ng principle ng Old Testament, mga minamahal. Sa panahon natin, yung handog natin sa Diyos, sino yon? Tayo mismo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Romans, yung ating handog sa Diyos, nakatanggap-tanggap sa Diyos, tayo mismo, yung ating buhay. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. So sabi ng ating binasa, ihaing buhay ang ating mga sarili, ang ating mga katawan, bilang isang haing banal na katanggap-tanggap sa Diyos na ating katampatang pagsamba. Ibig sabihin, yung pagsambang katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. So dito na papasok yung principle ng Bible. Yung ating sarili, ang ating handog, bago makarating sa Diyos yung ating mga handog, kinakailangang mamatay din tayo. Everybody say, Amen. Yung mga tupa, pinapatay at susunugin sa apoy. Sa panahon natin, ganoon din. Kailangan kapag tayo nasa altar, tayo nasa dambana, mamatay din tayo. Hindi nasa pisikal, sa espiritual. Mamatay tayo sa kasalanan, mamatay tayo sa galit, mamatay tayo sa poot, maalis yung ating mga pride, yung ating karnal na pamumuhay, pag-iisip, bago tanggapin ang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Mamamatay muna tayo sa mga bagay na yan. Sa tuwing tayo nandito sa altar, sa dambana ng Diyos, mamamatay tayo dahil tayo yung handog eh. Everybody say amen? Mamamatay tayo sa pride. Dapat mamatay tayo dyan, mawala yung pride, yung galit, yung poot, yung inggit, yung karnal na pamumuhay, yung makalaman. At kapag yan ay napagsisihan na natin, sa anong susunod na step? Tayo'y susunugin sa apoy. Sa paanong paraan na tayo susunugin sa apoy? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At kapag bumaba na yung Holy Spirit, ibig sabihin nun, ang Holy Spirit kasi, pag mababasa natin sa Biblia, mga minamahal, yan ay katulad ng simbolo ng apoy. Maraming nire-represent ng Holy Spirit. Sabi ng Bible, our God is a consuming fire. Everybody say amen. Kapag tayo'y sinunog na sa apoy, sa pamamagitan ng Holy Spirit, sinusunog yung ating mga kasalanan, nilulusaw yung ating mga kasalanan, inaalis yung ating mga kasalanan, kahit yung ating mga pagsamba sa Diyos, nakakaabot na yan, nagiging mabangusam yun na yan, sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya nga sa tuwing tayo'y sumasamba, dapat bumababa ang Holy Spirit sa atin, para mayroon kang ebidensya na yung panalangin mo, nakaabot sa paanan ng Diyos. Everybody say amen. Panahon ni Elijah, naghandog sila sa Diyos-Diyosang si Baal. Walang nangyari yung kalaban nila, mga propeta ni Jezabel. Walang nangyari. Halos sugatan nila yung sarili nila nung naghandog sila ng hayop sa Diyos-Diyosang si Baal. Walang nangyari. Pero nung si Elijah, binasa niya pa yung dambana. Binasa pa niya. Nung kanyang inihandog na yung toro na hayop, anong ginawa ng Diyos? Isang apoy galing sa langit, sinunog yung kanyang handog. Ano ibig sabihin? Tinanggap ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, paano tinatanggap ng Diyos yung ating pagpupuri, pagsamba? Sa tuwing bumababa sa atin ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Lugi ba tayo kapag umuwi tayong hindi na-revive? Lugi. Everybody say praise the Lord. Nagpunta ka dito para ma-revive. Nagpunta ka dito para mapalugda ng mahal na Panginoon. Para yung handog mo na pagpupuri, yung handog mo na mga panalangin, nagiging mabangong samyo sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat mamatay ka, sunugin ka, at maging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Hindi na iba ang principle. Yung dambana ng Old Testament, a place to kill, a killing place.
Sa panahon natin dito, dambana ng Diyos, altar ng Diyos, kinakailangan mamatay din tayo sa pride, sa kasalanan, sa karnal na buhay, mga minamahal, sa lahat ng bagay na hindi nakalugod sa Diyos, mga gawa ng laman. At kapag napagsisihan na natin ang husto yan, doon naman tayo susunugin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ano ba ang trabaho ng apoy sa literal na buhay? Di ba yung ginto, kailangan idarang yan sa apoy para lumabas yung totoong value? Lusawin ng apoy yung ginto para yung mga bato, mga buhangin, mahiwalay. Ganon din ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Sa tuwing tayo binababaan ng banal na Espiritu, nilulusaw ng Diyos yung mga hindi kaaya-aya sa atin. Inaalis ng Diyos yung ating mga kahinaan, yung ating mga kasalanan, mga minamahal. Everybody say amen. Paglabas pa lang natin dyan sa gate mamaya, pag uwi natin, nariyan na naman ang Diablo. Hindi natin alam kung paano niya tayo dadalhin ulit sa pagkakasala bilang tao. Kaya nga sa tuwing nasa bahay-sambahan tayo, kinakailangan nating mamatay at sunugin para yung panalangin mo, pagpupuri mo, tanggapin ng Diyos. Palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakuha po natin, mga minamahal, yung principle ng Biblia. Panahon ng Old Testament, hindi tatanggapin ng Diyos yung kanilang hain pag yung kambing, tupa, toro, hindi pinatay at hindi sinunog ng apoy. Sa panahon natin, ganun din. Hanggat hindi ka nagsisinantaw sa puso, nagpakumbaba sa mahal na Panginoon, hindi mo talaga naabot yung puso ng Diyos. Kahit anong gawin mo, hindi makaabot yung panalangin mo sa langit. Everybody say praise the Lord. Pero kapag nagtaos puso ka, nagpakumbaba sa mahal na Panginoon, nagsisi, humingi ng tawad, at bumaba sa iyo ang banal na Espiritu, mayroon ka ng ebidensya na nakaabot sa langit ang iyong mga panalangin. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Wala nang iba. Wala nang ibang ebidensya. Mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, lagi nariyan yan. Kahit nasa panahon na tayo ng biyaya, kung tayo mismo hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at pababayaan natin yung paglilingkod natin, bagamat natin nasa panahon na ng biyaya, mababaliwala, mga minamahal. Everybody say amen? Sasabihin ng iba, namatay na naman si Jesus sa krus eh. Makabot na yung prayers ko. Kung matuwid ka, kung pag naghandog ka sa altar sa dambana, nagpakumbaba ka at nagsisi ka muna, palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Last verse na po, mga minamahal. Maganda na ating mga mangawit, ang ating mga manunugtog. Hebrews chapter 12, verse 29. Sa aklat ng Hebreo 12, talatay 29, sapagkat ang Diyos natin isang apoy na namumugnaw. Amen? Everybody say amen. Tingnan niyo mga minamahal. Ano sabi ng Biblia? Hebreo 12:29. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Yan ang banal na Espiritu ng Diyos. Kapag bumababa po yan sa atin, mga minamahal, nililinis tayo. Everybody say amen. Panahon ni Haring Solomon, nung kanilang itinatayo ang templo, mababasa natin sa sa 1 Chronicles chapter 7, nung tinatayo na yung Haring Solomon ng templo, sila'y naghandog sa dambana. Ano nangyari? Isang napakalakas na apoy ang bumaba galing sa langit at pinugnaw, kinuha, nilamon yung kanilang handog. Ano ibig sabihin? Nakaabot sa Diyos. Tinanggap ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So ganoon din yan. Sa tuwing tayo naghahandog sa mahal na Panginoon, sabi nga ng Romans chapter 12, verse 1, itong ating buhay, ang ating handog sa Diyos. A living sacrifice, acceptable unto God. Pasok lahat yan sa lahat ng ating aspeto ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo maghahandog ng ating ikapot handog, yan, kasama yan. Sa tuwing tayo maghahandog ng ikapot handog, kinakailangan, mga minamahal, dumaan din yan sa apoy. Everybody say amen. Sa paanong paraan niya dadaan sa apoy yung ating ikapot handog? Kinakailangan galing sa conviction ng Holy Spirit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang Holy Spirit, hindi tayo turuan niya na hindi sumunod sa standard. Mga minamahal, kung ano itinuturo ng banal na iglesia, pagdating sa pagbibigay, yan ang ituturo ng Holy Spirit. At kapag ikaw ay nagbigay,
mga minamahal, at hindi pasok sa standard, hindi yan galing sa Holy Spirit. Yan ay katulad ng hinihandog lamang ni Cain. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sayang lang. Kinakailangan yung paghahandog mo sa mahal na Panginoon galing sa conviction ng Holy Spirit na kung saan tuturuan tayong maging masunurin, maging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya kapag nagbigay ka sa mahal na Panginoon at wala sa standard, huwag ka na lang magbigay. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ipinakita na nga ni Cain. Ipinakita na ni Cain. Nagbigay siya. Subalit hindi galing sa conviction, hindi dumaan sa apoy, hindi tinanggap ng Diyos. Sa panahon natin, ganoon din yan. Pag tayo magbibigay ng ating maikabut handog, kinakailangan mamatay tayo. Sa panong paraan, masakit yun eh. Marami kang bayarin, marami kang gastusin, marami kang kailangan unahing pangangailangan sa loob ng iyong tahanan, sa pangangailangan ng iyong buong sambahayan. Subalit, inuna mo ibigay na may katapatan, yung para sa mahal na Panginoon, namatay ka din doon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At pagkatapos, nung sinunod mo yung pamamantayan ng banal na iglesia, yun ay galing sa banal na Espiritu. So, nakarating ba sa paanan ng Diyos yung ikapot handog mo? Malinaw na nakabot. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. O sa tuwing tayo maghahandog ng pagpupuri at pagsamba sa mahal na Panginoon, dapat makaabot talaga para hindi masayang ang ating pagsamba. Pagpupuri ka sa mahal na Panginoon, talagang pumapalakpak ka. Sumisigaw ka, tumatagaktak ang pawis mo, nagpapakumbaba ka, tumatangis ka. Everybody say amen. Kailangan ngang mamatay tayo at masunog muna bago tanggapin ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga, pag tayo naghahanap ng pagpapala, mahal na Panginoon, tagal ng prayers ko. Pag-aralan po muna natin yung ating inihahandog. Yung ating handog ng pagpupuri, pagsamba, namamatay ba tayo? Sinusunog ba tayo? Kasi kung hindi tayo namatay at hindi tayo nasunog, mga minamahal, hindi yan makaabot sa paanan ng Diyos. Everybody say amen. Yun yung principle ng Bible. Hindi yan mababago. Sabi ng Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ganoon ang paghahandog sa mahal na Panginoon. Paghahandog ng ikabut-handog, paghahandog ng sakripisyo ng pagpupuri, pananalangin, paghahandog ng pagsamba. Dapat pagka dumalo ka sa banal na gawain, buong gawain nakasentro ka. Everybody say amen. Nakapokus ka talaga. Nagpunta ka dito para sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi yung alis tayo ng alis, mga minamahal. Eh paano tayo? Paano makabot yung ating prayer sa langit? Everybody say amen. Ganun yung procedure, hindi na natin pwedeng baguhin yan. Yan ay sinabi ng Diyos. Yan ay yung principle ng Word of God. Kaya nga, mga minamahal, dapat alam natin ito. Alam natin dapat ito, mga minamahal. Bagamat ang Diyos, ang ating mahal na Jesus, napako sa krus, nasa panahon na tayo ng biyaya, mas access na natin, mahal na Panginoon, totoo yan. Pero, kung nagpapabaya tayo, mga minamahal, hindi rin natin mapalugdan ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng ating nabasa, wala nang ibang pinakamabisang handog sa harapan ng Diyos sa panahon natin, kundi yung ating sarili. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Siyempre, kapag inihandog mo yung buhay mo sa mahal na Panginoon, as a living sacrifice, kasama dyan lahat. Tinatangkilik mo, oras mo, panahon mo, lakas mo, tulog mo, lahat yan, ibibigay mo sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Pero kasi mga Kristiyano, ay, hindi na pala ako magta-tithes kasi okay na. Yung buhay ko na pala, yung handog ko, may kulang. Pag sinabing ihandog natin yung ating buong buhay sa mahal na Panginoon, kalakip dyan yung ating mga tinatangkilik. Uulitin ko, kasama dyan yung ating mga tinatangkilik, yung ating oras ng tulog, yung oras ng ating pahinga, yung ating panahon, lahat yan, ihahandog mo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, doon nagiging katanggap-tanggap yung ating pagsamba. Habang tayo umaawit,